Fendi, Prada. Other bitches wear that shit, so I don't even bother. I put that on my partner, I put that on my family. London town, I represent, address me as your majesty. Hi! It's our third and last day here sa Hillscape. And here's Koy Koy. Nag-iinit siya ng tubig. Para mamaya, pag dumating yung breakfast, magtitimpla na lang kami ng coffee. Kaya tayo naka-get up ngayon kasi mag-ATV kami just like yesterday. So kung ano lang din yung suot ko kahapon, yun na lang din ulit. Sobrang refreshing dito. Kasi ang bagal ng oras kasi wala kang ibang gagawin kundi wala kaming ibang ginawa ni MJ kundi magkwentuhan, mag-sightseeing, and, and kumain. Nakaka-enjoy ba lang? Oh my god. Ganda pala kapag matagal eh. Matagal. Ito ba talaga tayo din ano dyan? Driver, parang hindi. Dito ba talaga tayo pinaan? Parang hindi. Hindi na baliw dito sa labas. Dito eh. Ano to? Nanaginip ako kahapon. Nung isang araw. Ay putek. Oh my god. Okay, sorry for the haggard face, but kababalik lang namin dito and itutuloy na namin ang nabitin naming pagkain. Sorry. Sulit yung 1 hour. Dami natin i-explore. Do you enjoy staying here sa Hillscape? If you're gonna rate it out of 5, ilan? I think maybe 4. Hindi naman sa mismong Hillscape, pero parang sa labas ng Hillscape may improve pa yung community. Maganda yung community nila. Pero ano, tawag doon, yung bilihan. Kapag bibili ka, wala kang mabibilang dito eh. Yeah. I enjoyed staying here, and if I'm gonna rate it, siguro 4.5. Same reason. Kasi wala ka talaga mabibilhan dito at all. Yung instruction ng Hillscape regarding sa 7-Eleven, medyo malayo siya kasi tatawid ka pa ng lalabas ka pa papuntang main road, and then hindi mo alam kung gaano kalayo sa main road yung 7-Eleven. Pero meron daw na malapit. So basically you have to bring all of your needs, although accessible naman sila sa Grab,
pwede ka naman magpag-grab dito. So, that's a pretty good thing. Doon kami nabuhay ni MJ. Kung may mga dala naman kayong sasakyan, you can bring your own food kasi hindi naman sila mahigpit doon. Pwede rin naman kayo magluto. May mga lutuan naman sila na ipapahiram sa inyo. So, pero masaya siya. Masaya dito. Hi! Ayan, I am from the future, Kenna. While I'm editing the video kasi of our Port 3 vlog, kung saan nakikita nyo tong video na to. Pala akong sinabi doon ng mga list of expenses namin. Ayan, I have here our list from our Hillscape Glamping. Meron silang 3 camp. They have the camp 1, 2, and 3. And then we availed yung camp 2. Yung camp 1 yata is for a larger guest. Hindi ko na alam kung magkano. But, yung camp 2 na nirent namin is 6,999 per night. Pero that's for 2 packs na. Hindi ko lang sure kung magbabago yon. Again, itong binigay nila na price, April pa lang binook na namin to. I'm just sharing this para meron kayong idea kung magkano yung magagastos ninyo. Ang kasama dun sa package na inavail namin, meron silang free ATV na ride for 30 minutes. So dahil nagstay kami for 2 nights, ka-avail kami ng 1 hour in total. Bale, 30 minutes for the first day and then 30 minutes for the second day. But, since alam namin ma-enjoy namin and na-enjoy nga talaga namin yung ATV ride, nag-avail na kami ng extension for another 30 minutes. That's 300 pesos nung time na nag-book kami. So, all in all, ang nagastos namin for the camp itself plus the ATV ride is 14,298. For the pamasahe, lunch, and everything, dito dalawa na talaga kami ni MJ kasi dalawa naman talaga binabayaran namin. Hindi na namin siya hinati into 2. We took bus, DLTB lang from Pasay to Grand Terminal. Then from there, nagpasundo kami sa taxi. Sa taxi naman, you can message them na magpapasundo kayo if magko-commute kayo. That's a separate payment. And medyo mahal siya. Hindi siya normal na naka-metro. For the bus, ang nagastos namin for 2 is 498 pesos. For the taxi, papunta at pabalik is 586 pesos. They will also require you para magbigay ng deposit payment. I just forgot kung magkano yung deposit payment na binigay namin sa kanila. But don't you worry kasi ibabalik naman nila yon sa inyo once na nakapag-check out na kayo. I think that's for their assurance din na makakapagbayad kayo for the loss and damages na magagawa ninyo if in case doon sa camp. Pagbaba nga namin ng Grand Terminal, doon na kami nag-lunch. Ang nagastos namin is 210 pesos. As we mentioned sa ratings namin for the Hillscape, yes, it is beautiful. As in, sobrang ganda ng scenery. The negative side of it is wala kayong mabibilhan na tindahan. Kaya nung pagbaba namin from the bus, may nakita naman kaming grocery doon. Nag-grocery na lang kami. Shopwise yung name ng grocery shop. So, doon na kami nag-grocery ng mga chicha namin, pang merienda, pang somehow dinner or merienda lang, chicha. Yan, kung gusto namin or kung magutom man kami in the middle of the day, at least we have something to eat. And then, yun, for our lunch and dinner nung second day, nag-grab na lang kami ni MJ kasi nga, again, wala kaming mabibilhan. But, the good thing, ayun nga, very accessible siya sa Grab. Meron silang mga camping gear, pangluto. Pero expect nyo na pang camping talaga siya kasi maliliit lang yung mga utensils na yun. If meron akong hindi na-cover na points or na items for our Hillscape Glamping Batangas trip, siguro comment na lang kayo down below for me to answer it and I will try my best na sagutin yun right away. And siguro i-leave ko na lang din sa description box yung official Facebook page ng Hillscape. So, I guess yun lang. Back to our regular programming. Kapag settle na kami ni MJ, mag-check out na lang kami in a few minutes. And bye Hillscape! Thank you so much for your for this opportunity. Kalo talaga no, hindi nagbayad. Pero thank you so much. Ang mabait na mga staff. This is my dress pala. This is from Uniqlo.
bitches wear that shit, so I don't even bother.